May pabalitang may darating na bagyo daw after 2 days. Kaya naisipan kong putulin na lang ang puno ng Indian Mango. Kasi makapal na at masyado na siyang malaki. Kaya bago pa lang dumating ang bagyo, naisipan kong ipaputol na lang ito. Kaysa namang lumakas ang hangin at matumba at tumama sa aming bahay. Hello mga kaisla ko, at ito na naman ako kinabukasan naghakot ng isang katutak na mga dahon sa puno na aking pinaputol. Kasi ang kinakatatakutan ko, pag lumakas ang hangin at matumba sa bahay namin, naku, ang laking problema at ang laki ng gastos ang maidulot ng punong ito. Actually mga kaisla ko, ang punong yan ay sa aking kapitbahay, pero pinili ko para ipaputol dahil nakaharap mismo sa tapat ng aking tindahan at bahay. So ang ending, siyempre, ako magliligpit ng lahat ng mga kalat, mga sanga at mga dahon sa punong yan. Siyempre, kailangan ding walisan at linisan ang mga palibot dahil responsibilidad ko na yan. Hindi naman importante yan kasi ang mahalaga ay maputol ng punong yan at hindi mag-cause ng problema sa pagdating ng bagyo. Hindi naman kabigatan yan na trabaho, kaya hinakot ko na lang ng hinakot ang lahat ng mga sanga at mga dahon. Kaya ayun, ang ending, hakot dito, hila dito, tapon doon. Makita mo mamaya kung saan ko tinatapon ang mga sanga at mga dahon ng puno ng Indian Mango. Kaya sundan nyo ako. Alam nyo guys, ang laking tulong talaga ng kariton sa mga gawaing mabibigat. Lalo na yung mga hahakutin mo ay bulto-bulto. Naku, nakakagaan talaga sa mga binubuhat mong trabaho. Kaya nagpapagawa talaga ako niyan ng kariton na yan na digulong para kung anuman ang mga na mabibigat na mga gawain, lalo na yung dadalhin dito, dadalhin doon, bubuhatin doon, nakakatulong talaga at gagaan ang mga ginagawa mo sa araw-araw. Kaya laking pasalamat ko talaga na nagkakaroon kami ng kariton na yan, kasi napakaraming magagawa sa trabaho ko araw-araw. Alam nyo guys, dito sa isla, mano-mano ang mga gawain dito. Katulad ng kung darating ka galing ng bayan, marami kang pinabili. So, nakakatulong talaga ang kariton na to sa paghakot ng iyong pinamili. O diba, hindi ka na masyadong mag-effort. Gagamitin mo lang itong ditulak mo. Makakakot mo lahat ang mga mabibigat na bagay galing sa pambot at papunta ng iyong bahay. O diba? Malapit na ako sa lugar ng tatapunan ko ng mga sanga at mga dahon sa pinutol kong puno ng Indian Mango. Alam mo kung saan ito? Malapit lang, medyo kalayuan lang sa likod ng aming bahay. Malapit sa aking pinapastol na mga alagang baka. Alam nyo guys, may nagsabi sa akin na dapat daw ipapakain ko na lang sa mga baka ko ang mga dahon ng mga Indian Mango. Pero hindi pwede kasi maasim yan Baka maapektuhan ang tiyan ng mga baka ko. Kaya siguro may papakain din ako, mga ilan-ilan lang, pero hindi lahat. Dahil ang pagkaalam ko daw ay maapektuhan daw ang growth ng mga baka pag marami silang kinakain na maasim na dahon ng Indian Mango. Hindi naman ako sure sa mga bagay na ganyan, pero mas mainam na yung nag-iingat ka dahil alam mo na, imbis na mapagkakitaan mo yung paglaki ng baka mo, ng mga alaga mo, baka mumansot naman. O diba? Kaya yun, tinapon ko na lang ang tinapon yung mga sanga na, kaya yun, tinapon ko na lang. At ang mga ibang mga sanga na mapapakinabangan, kukunin ko na lang pag na dry na yung mga dahon, kasi maganda yan sa panggamit ng pagluto, yung panggatong. Gagawin bang panggatong yung mga sanga. Kaya iintayin ko na lang na matuyo yung mga dahon at saka iipunin yung mga sanga. O diba guys, napaka-useful. Kaya
walang gastos. Walang gas na dapat bibilin. So, salamat guys sa panonood ng vlog ko. At don't forget to like and share. Sa wala pa nag-subscribe, mag-subscribe na. Thank you for watching. Bye-bye!